again, let's go around yung konkretong accomplishment, isa, at sa tingin nyo, ano yung pinakahamon o challenge nitong administrasyon na ito going into the last 2 years, last 3 years? Who would want to go ahead? Probably I can start, Malu. Go, Doc Matu. So yung accomplishment na nakita ko dito is related ito, no, which is yung pagbaba ng inflation and yung mababang unemployment, no. In fact, ang ating inflation ngayon, we're sitting at 1.4%. Yeah. At this time last year, inflation was upwards of 4%, mataas, no. And prior to that, umabot pa nga ng mga mahigit 5%. So naibaba yung rate of inflation. Kakawing niyan is yung unemployment. In fact, yung unemployment natin ngayon, we're sitting at 4%. In fact, napakababa itong rate of unemployment na nakikita natin. Now, yung challenge ngayon, no, related pa rin dito sa dalawang ito. Kasi hindi ramdam ng tao. Diba? So, ang rate of inflation and yet people don't feel it. Mababa ang unemployment pero parang sa palagay nila kulang. No? So, babalik tayo dun sa fundamentals. No? Kaya for example, sahod. So dito sa zona na ito, there was barely mention of wage growth. Wala na mention about sa mga manggagawa in general, pagtataas ng sahod. Wala akong narinig eh. And isa ito sa mga main issues, ano? Kasi halimbawa, para maramdaman ng tao yung mababang rate of inflation, para maramdaman ng tao yung paglago ng ekonomiya, kailangan nag-i-improve ang sahod. Ang pinaka-crux ng problema na yan is productivity. The Philippines has a productivity problem. And alam naman natin, well, kaming mga economists, no, na merong relasyon ang productivity at pagtaas ng sahod. So ang gusto kasi, pag gusto mong itaas ng sahod, you can do it in a legislated way. Legislated ka, and then hoping na yung mga nasa ibang wage bracket sumunod, no? Which is malawak ang nangyari minsan yun, kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na wage compression. Hindi sumusunod mga ibang sahod, yung mga mas patataas hindi sumusod. So, or i-improve mo yung productivity. Yun yung nakulang dito sa zona ni Pangulong Marcos. No, yung acknowledgement na may problema tayo sa productivity. In fact, nagma-manifest talaga yung problema sa productivity through yung pag-i-import natin. The fact that we are not producing enough for our imbalance of payment natin talagang negative, no? Import tayo ng import. And lahat ng yan, no, yung productivity problem at saka yung mga manifestation niyan, ano, humihila yan sa growth natin pababa. Kaya makita natin na yung ating economic growth has consistently been below target. In fact, binaba na nga nila yung target ng growth. Mababa yung target, mababa yung na-realize growth natin. Kaya hindi ramdam ng tao. No surprise, no, sa mga survey halimbawa ng mga polling companies dyan sa Pilipinas, sinasabi mataas ang self-rated hunger. Mataas ang self-rated poverty, and yet makita mo yung official figures from the government, makita mo mababang rate of inflation, mababang unemployment. Bakit? Hindi ramdam ng tao. Nandyan pa yung tinatawag nating underemployment. So ano bang ibig sabihin ng underemployment? Well, underemployment means yung kalidad ng trabaho may problema. Hindi maganda yung kalidad. May trabaho ka nga, pero mababa ang sahod. Bakit mababa ang sahod? Babalik tayo sa issue ng productivity. So, paano masolusyonan ng productivity? Well, nandyan yung human capital, improve mo yung education, mamimigay ng laptop. Yung pamimigay ba ng laptop, would that translate to gains in human capital o ipanglalaro lang yan ng video game? O baka worse, gamitin sa sugal yung laptop na binigay. Hindi ba? So, may ganun dynamic yan na dapat nating maintindihan. No? Kulang yung infrastructure, kulang yung bigay ng gobyerno para mag-generate ng sufficient na physical capital yung ekonomiya para ma-realize yan at maramdaman ng tao ultimately. So yun yung nakikita ko na kulang dito sa zona na ito. Yung kulang talaga. Kaya nakita naman natin, hindi ramdam ng tao. Okay. Thanks, Doc Bato.